Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po, mga kababayan, mga minamahal. Good morning po sa inyo. Ngayon po ay July 13 ba ito? 13. July 12. July 12. Opo. July 12, 2024, Hulyo 12, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:35 ng umaga. Biyernes at medyo makulimlim. Nais ko lang mag-vlog patungkol dito sa tinanong si Sara Duterte kung a-attend siya ng SONA. Ay hindi, sabi niya. At ito po ang sinabi niya, I am appointing myself as the designated survivor. Yan po ang sinabi niya. I am appointing myself as the designated survivor. Ewan ko kung bakit niya sinabi yan, di ba? Magbibigay po tayo ng komento patungkol dyan sa sinabi ni Sara Duterte po nung tinanong siya kung mag-attend siya ng SONA ng presidente. Ay hindi, sabi niya, I am appointing myself as the designated survivor. Ayan po. Biblia po ang gagamitin ko para i-discuss po ito. Para may maintindihan po tayo. Una sa lahat ay nasa Biblia po, bad company corrupts good habit. Yan po ang nakasulat. Pero hindi ko na sinulat dyan kasi kabisado ko yan . Bad company corrupts good habit. Kung ano yung nakikita o naririnig o kung ano yung parati na kasama mo, yun na rin ang style mo . Ganun po yan. Parang bata pa sa siguro, naririnig na niya ang sinasabi ni Kibuloy na si Kibuloy ay appointed son of God. Yan po ang sinasabi ni Kibuloy. Self-proclaim appointed son of God. Ayan, ginaya niya siguro. Kaya nga, ang Biblia po, sigurado po yan . Bad company corrupts good habit. Kaya mag-ingat po tayo sa ating kasama, sa ating naririnig, sa ating mga nakikita. Kasi ginagaya po yan . Isa po dyan na patunay ay ito si Harry Roque. Ay ngayon, nadidiscovery pala na bagamat siya ay human rights lawyer noon, ay napasama siya kay Duterte, ay grabe na po pala itong pinaggagawa niya, hindi ba? Bad company corrupts good habit. Sigurado po yan. At yan po ang tatalakay natin sa panghuli, yung huling verse. Pero bago ang lahat po ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko muna yung mga batch number 2. Dito po sa listahan ko ay gusto ko silang pasalamatan. Ito po sila, si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Roniel, si Ibi Compio, Joey Valenzuela, third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabier, Andre Scenario,
Jonah Canao, Rosana Kawili, salamat po sa inyong lahat. Bir Orozco, Erne Calyago, Christine Joranas, Digna Umali, salamat po. Julie Antan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayet Hensyo, Dio Yanong, Bilya Lagenyo, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsaw, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Noco, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villar, Rose Jack Norme, Arlel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olaveres, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng La Paz, Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casle, Maria Rivera, Marudaan, at saka si Manuel Diwa. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila, no? Si Michael Apacible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CG Pischay, Kapihan ni Arta Tago, Dimjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka si Walde Carbonell. Ugaliin po natin na panoorin sila at marami po tayong matututunan sa kanila. Nakikita ko po na totoo yung mga sinasabi nila at para pong sabayan. Maingat po ako na mag-select ng aking panunuorin o aking susuportahan o i-recommenda dahil nga yan nga, bad company corrupts good habit. Ayan po, ano, punta na po tayo sa ating topic ngayon. Ito po, ano, I am appointing myself as the designated survivor. Ay hindi ko na sana papatulan yan dahil nga wala naman yan wala yan. Ito ang mga verse, bakit walang kwenta yan na dinidesignate niya ang kanyang sarili o ina-appoint niya ang kanyang sarili as the designated survivor. Ay John 5 verse 31, si Jesus Christ po ang nagsalita nito. If I testify for myself, my testimony is not valid o is not true or is nothing. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Kung ako ay magtitestify sa aking sarili, ay wala yun. Sabi ni Jesus Christ, hindi ba, is not true or is nothing or is not valid. Ayan po, ay simple, ikaw ang bubuhat sa iyong bangko o kaya ikaw ang mag-testify po, hindi ba? O common sense lang naman po yan. Kaya ito ay walang kwentang salita yan. O, I am appointing myself as the designated survivor. Ano ba yung survivor? Ang ibig pong sabihin ng survivor ay kayo ay nakaranas ng isang dilubyo o isang calamity, natural calamity usually, o kaya gira.
Ayan po, nagkaroon ng gira o pagsabog na talagang catastrophe. Opo, napakalaki ng magnitude at ikaw lang ang nakasurvive. Ayan po, kaya nga designated survivor ay malabo po yan. Malabo. At yun na nga ang sinasabi ni Jesus Christ, if I testify about myself, my testimony is not true. Ay bahala na kayong umintindi dyan. Kaya yung mahilig na mag-testify sa kanyang sarili ay hindi ko na iniintindihan Katulad ni Kibuloy, hindi ba? Sasabihin niya, appointed son of God siya, hindi ba? Wala yun, hindi ba? Wala yun, kasi siya ang nagtitestify At iyan po ang gauge ko. Yan, barometric reading. Pag ang tao ay nagtitestify sa kanyang sarili, hindi ba? Wala yun. Proverbs 27 verse 2, let another man praise you, and not your own mouth, a stranger, and not your own lips. Yan po ang Proverbs. Na halos parehas lang, hindi ba? Parehas lang po yan let another man praise you. Purihin ka ng ibang tao. Hindi yung sarili mong bunganga. Yung mga estranghero, hindi yung sarili mong lips. Ayan po Yan ang nakasulat po. Ay hindi na kailangan ipaliwanag yan. Kaya itong ginagawa ni Sara Duterte, walang kwenta yan, hindi ba? Proverbs 27 verse 1, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring. Ayan po, napakatindi po dyan. At yan ay makikita rin natin yan, sinulat ni James. Ganyan na ganyan. Do not boast about tomorrow, for you do not know what tomorrow may bring, or what a day may bring. Ayan po, hindi ba? Hindi naman natin hawak ang tomorrow, hindi ba? Ayan nga, nag-unity sila, no? Nag-unity sila na ini-expect nila, may plano sila, hindi ba? Na magiging maayos, hindi ba? Magiging maganda. Ang resulta, hindi ba? Ay hindi nga natin hawak ang tomorrow Ayan po, hindi ba? Do not boast about tomorrow, for you do not know what tomorrow may bring. Ito po sa James, Sa James 4:14, you do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes away. Ayan po, para ka lang singaw. Sino na sa inyo nagluluto ng kanin? Hindi ba kung minsan nakikita natin na yung mist? Nakikita mo yan, pero it will appear for a little while and then vanish away. Ganun po ang description ng buhay ng tao. At binabaan po ng binabaan ang buhay ng tao kasi nga napag-alaman, hindi ba? Sinabi po yan sa Genesis 6 na ang tao ay walang iniisip kung hindi evil continually. Ayan po, kaya nga nagdesisyon na ang Diyos na wawakasan na niya. Ayun. Naawa siya, Noah find favor in the eyes of God. Naawa lang, habag lang po, favor lang po, unmerited favor.
kaya ay 8 sila na nakaligtas. Pero simula noon ay binabaan na po ang edad ng tao. And yet, sabi ng Panginoon, His days shall be 120 years. Ayan po, binabaan po ang edad ng tao dahil nga ang tao ay talagang masama. My spirit will not strive with men forever, for he is indeed pleased. And yet his days shall be 120 years. Ayan po, tanungin ko po kayo na nakikinig po sa akin, yung mga lolo natin, umaabot pa ba ng 100 years? Hindi na po eh. Di ba? Yung mga magulang natin, umaabot pa ba ng 100 years? Nahihirapan na po, hindi ba? Yung tatay ko, 96 years old. Yung nanay ko, 90 years old. Namatay. Bihira na po ang umaabot ng 100 years old. Ay lalo na kung 120 years old, hindi ba? Ayan po. Kaya nga, you are a mist that appears for a little while and then vanishes away. Ganun po yan. Ngayon ay dahil nga itong subject matter na ito ay survivor ang parang nasa isipan ni Sara Duterte na mayroong aberya na mangyayari, ay ito po, bibigyan ko po kayo sa Biblia ng isang example po, yung nangyari kay Samson. At alam po natin yan ng kwento na yan, hindi ba? Alam po natin yan, kaya lang baka kulang. Kaya ito ay dadagdagan ko po ang inyong kaalaman patungkol dyan sa kwento kay Samson. Judges 16:30. Ito na lang po ang kinuha ko, pero ikikwento ko na lang po sa inyo yung mahahalagang mga pangyayari. Samson said, "Let me die with the Philistines or the Palestinians." Then he pushed with all his might, and the temple, yung templo po, fell on the lords and all the people in it. So, in his death, he killed more than he had killed in his life. Ayan po. Iyan po ang nakasulat sa Judges. Okay. Nung kapanahonan po nito, ang Israel po kasi ay parang pinabayaan po ng Diyos. Halos walang lumabas po na propeta na magagaling. Kaya nga sila ay pinamunuan na lang ng mga judges. At marami po sila ito. Maaring ito si Samson ay naging judge po ito ng 20 years ng Israel. Pero palagay ko ay kuwan lang siya, hindi talaga yung pangkalahatan. Kasi nga watak-watak po sila noon Bago po nagkaroon ng kaharian ni David o ni Saul at saka si David at saka si Solomon, na kung saan nung panahon ni David at saka ni Solomon, super power po ang Israel. Bago po nangyari yon, lumabas po ito si Samson. Ayan po, at alam na po natin ang kwento dyan. Si Samson po ay anointed po yan ng Diyos Yung nanay niya ay hindi magkaanak. Ay biglang nagkaanak. Bigay po ng Diyos yan. Pero ang sabi ay huwag puputulin yung buhok. Kasi nga nasa rin siya o nasarit. May practice sila noon. Aywan ko kung ano yan na yun nga hindi pinuputol ang buhok. Pero ito si Samson po ay rebelde o matigas po ang ulo. Kasi nung nagbinata na siya, ikikwento ko lang po, may nakursunadahan siya na
Palestinian na gusto niyang maging asawa, ay binabawalan siya ng magulang niya po eh. Bawal yan anak, bawal sa atin ang mag-asawa ng ibang lahi. Ay hindi, gusto ko yun, sabi niya, puntahan niyo yun at yun ang gusto kong mapangasawa. At yun nga ang ginawa. O, nakipag-usap sila sa Palestinian na noon ay kontrary po yan eh. O, ay pero pumayag naman, hindi ba? Kasi nga may mga regalo po yan eh. May mga kwan dyan eh, mga emisary, hindi ba? O, ito ang gusto, ito ang gusto. Ayan, hanggang sa pumayag. Pero nga ay mahaba pong istorya yan. Hindi rin niya napangasawa. Opo, mahabang istorya. Aywan ko, napangasawa niya, pero ibinigay ulit sa iba eh. Ibinigay sa, kasi nga nagkaproblema eh. Ganun. At nung nangyari yan, yung asawa niya ay napangasawa ng iba, aywan ko lang kung nagsiping sila, ano, kasi nga hindi naman malinaw ang pagkasabi sa Biblia eh. Pero nga ay customary nila yon, hindi na nating pakialaman yan kung ilang buwan niyang handaan o ano ang nangyayari. Pero kuwan na siya, bitro, ano, yung nakatakda ng ikasal o parang ikinasal na. O, pero bigla na lang na ang istorya ay hindi niya napangasawa at ibinigay doon sa iba. Nagkaproblema kasi eh. Ay hindi ko nahagipin dito. Ngayon, ang nangyari ay pinatay po yun eh. Yung asawa niya, pinatay, pati yung pamilya, pinatay ng mga Palestinian. Opo. At doon na nag-reveal din na ito si Samson. At nakasulat po sa Biblia ay bagamat siya ay anointed ng Diyos, ay siya ay pumupunta na doon dyan sa Gaza Strip. Dyan siya pumupunta na kung saan naandyan ang mga prostitute. Opo. Pero kuwan na siya noon, nanunungkulan na siya na judge. Opo. Pumupunta siya sa mga prostitute dahil nga wala siyang asawa at mga prostitute ang inaasawa niya. At isa na yan si Delilah. Ayan po. Nung nabalitaan naman ng Palestinian government na nahuhumaling siya kay Delilah, kinausap nila si Delilah na alamin mo saan kumukuha ng strength si Samson. At yun nga, nagtagumpay. At yun nga, humina siya, to cut the story short, humina siya dahil nga ay, yun nga, nasabi niya yung sikreto. Opo. Kaya nga, uulitin ko lang yung sinabi ko kanina, bad company corrupts good habit. Sinikreto niya yun eh. Pero nga ay bad company yung prostitute eh. Hindi ba? Ayan la, sinabi niya ang sikreto. Hindi ba? Humina siya. Ngayon, nahuli siya. Pero binayaran yun si Delilah. Ngayon din, nangyayari yan. Hindi ba? Nangyayari. Yung mga tao na hindi mahuli ay mayroon palang kabit, ayun ang pinupuntahan, o mayroong kinahuhumalingan na prostitute, yun ang pinupuntahan para makuha ang mga detalye, hindi ba? Hindi ba? Ganun po yan. Binayaran yun si Delilah, aywan ko lang kung nag-iibigan sila. Mayroon kasi mga writer na nag-iibigan daw talaga. Ay wala naman sa Biblia, hindi naman nakasulat. Pero paraanin na natin. Kasi nga, binulag po ito si si Samson, binulag po siya. Ang nakasulat, tinanggal ang kanyang mata. Pero sa pelikula, hindi ba, ay nag-init ng bakal at yun ang itinusok sa kanyang mata. Sa pelikula po yun. At may kasunduan daw si Delilah at saka ang gobyerno ng Palestinian
na huwag niyong sasalingin ang kanyang balat. Ganun po, ano? Pero extra biblical po yan. Dahil nga mahal din niya si Samson. Huwag niyo siyang sasaktan, huwag niyong sasalingin ang kanyang balat. Ayan po, ano? Ibig sabihin, hindi bubugbugin o hindi tutusukin. Ay ang tinusok po ay mata hindi ba? O ay yun nga, nabulag siya. At yun nga, nung nakakulong na siya, kasi nang dinistino siya po sa gigilingan ng trigo Doon na lang siya dinistino. Aywan ko lang kung ilang taon. At nung matagal-tagal na siguro, kapistahan po ito kapistahan po ng Palestinian na kung saan sila ay nagsiselebrate. Ay nag-usap-usap po ang magagaling na tao, mga politiko po, mga leaders. Sabi nila, bakit hindi natin ipakain si Samson sa leon na nakikita ng lahat o nakikita ng bala na, hindi ba? Ipakain natin ang tawag nila ay ipapalaban nila sa leon. Ayun. Ay nag-agree sila lahat. Nag-agree. At iyan po, ang tao po doon sa Coliseum. Coliseum din ang tawag nila Ang tao po ay itinataya na 5,000. Opo. Nangamatay po yung lahat. Nung bulag siya, ang sabi niya doon sa binatilyo o bata na umaakay sa kanya, dalhin mo ako kanya doon sa 2 pillars. Poste ng Coliseum. Yung dalawa kasi may 2 poste po yan sa Coliseum. At yun ang sumusuporta doon sa bubong. Kung may bubong man yan, siguro kalahati lang ang bubong o at yun ang sinira niya, yung poste, at nawasak yung Coliseum, at ang namatay ay itinataya na 5,000. Ayan po. Pero bago nangyari yan, nakiusap po sa Diyos. Ang sabi niya, minsan pa Panginoon, sabi niya, bigyan mo ako ng lakas para ipaghiganti ko po, ang sabi niya, itong mata ko, sabi niya, binulag nila ako, sabi ni Samson minsan pa Panginoon. Parang nag-death twist. Ayan po. Kaya naalala ko ito ay ang sinabi ni Sara Duterte ay lone survivor siya o designated survivor, hindi ba? Ay pambihira naman, ngayon ay ito nga, nakiusap po si Samson sa Panginoon at dinidig naman po ng Panginoon ang kanyang pakiusap. Na minsan pa, Panginoon, kanya ay bigyan mo ako ng lakas para ipaghiganti ko ang mata ko na binulag nila. Hindi ba? Ay dahil nga sa katigasan ng kanyang ulo ay napunta sa dyan. Matigas ang ulo niya Sinabihan na siya ng magulang niya na huwag anak, huwag mong pag-asawa yung Palestinian. Ay dahil nga sa lust of the eyes, hindi ba? Lust of the eyes po yan Yung hindi gusto ko yung babae, sabi niya kasi nga yun ang kursunada ko, sabi niya, lust of the eyes po yan Marami namang babae dito ng mga Israel, bakit ayaw mo? Ay hindi, yun ang gusto ko, sabi niya, matigas po ang ulo. Rebuilding nga po Kaya nung nabulag siya, nung naintindihan niya ang lust of the eyes. Hindi ba? Pero nung may mata siya, ay hindi niya alam yan. Akala niya tama yung ginagawa niya. Ayan po. Kaya yan po ang lesson dyan na makikita natin. Na kung saan ay, aywan ko ba, bakit ang mga tao kung ano-ano ang sumusuot sa kanilang kaisipan, designated survivor. Ay, paano mangyayari yan? Hindi ba? Ay, walang natin kung ano talaga ang iniisip niyan, pero nga ay mga patutsada lang yan.
Sa palagay ko kasi nga, if I testify for myself, my testimony is nothing. Sabi ni Jesus Christ. Ayan po ang kwan natin. Nagtitestify siya. Katulad ni Kibuloy, hindi ba? Nagtitestify si Kibuloy. Katulad din si Duterte, ang sabi niya, in 3 to 6 months, sabi niya, hindi ba? Tatanggalin niya ang droga. Nagawa ba? Wala po. Ang dami pong naluko dyan. Opo, ang daming naniwala sa maling, ewan ko, pero ako, hindi ako naniniwala doon eh. Opo, kasi nga alam ko na ang tao ay masama. Diyan po ako naniniwala na maliban na ikaw ay kahabagan ng Diyos, maliban na makakuha ka ng pabor sa Kanya, hindi po mawawala yan. Ha? Hindi po mawawala yan. Kaya kahit na ang politiko, sabi niya, ako, magaling ako, si Binay po noon ayaw talaga sa kwan eh. Hindi naman sa sinisiraan ko si Binay. Idolo ko po yan hanggang ngayon. Opo, hindi ko sinisiraan. Ibinibigay ko lang po ang example. Si Joker Arroyo. Magkasama yan, nagrereklamo. Ha? Nasa kalye po yan. Ha? Ayaw nila ang diktador, ayaw nila kay Marcos dahil corrupt. Pero later on, hindi ba? Ayan po ang sinasabi ko na ang tao ay naandun yun eh, naandun sa atin yan eh. Ligaw nga ang tao po eh, ligaw o kaya alipin ng kasalanan. Maaalis lang yan kung ikaw ay nakakuha ng favor sa Diyos. Ano po ang sabi ni Duterte? Nung tinanong siya about the West Philippine Sea, sasakay daw siya ng jet ski. Ay mas lalo kakong kalukuhan yan. Hindi ba? Kalukuhan lang po yun. Sumakay ba siya? Ayan po ang tao para maintindihan po natin. Ngayon, ito si Sara Duterte na anak niya, hindi ba? Ay narinig siguro yan. Bad company corrupts good habit. Sigurado po yan. Kaya yan din ang sasabihin niya. Hindi ba? Kaya in-example ko naman itong nangyari sa panahon ni Samson. Opo, namatay po siya. Opo, natabunan din siya ng Coliseum. Ganyang kalaki siguro sa Araneta Coliseum o mas malaki pa dyan. Opo, dyan po nanggaling ang mga salitang Romans na Coliseum. Dyan sa na yan. Nauna kasi yan eh, yung mga judges na yan eh. Nauna yan. Kinukopya lang. At ngayon, nahuhukay po yung mga ganong style na dalawang poste magkatabi. Opo, dalawang poste. Maybe 6 feet apart. Ganun po. At yun ang itinumba ni Samson. Ayan po sige po at hanggang dito na lang po at ako po ay nananalangin sa Panginoon bago ko mag-umpisa po. Mga kababayan, mga minamahal, ako po ay nananalangin na sana ay yung nakikinig po sa akin ay magkaroon po ng wisdom na nanggagaling sa Diyos. Sige po at hanggang dito na lang po at muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal, at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami.